Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Carlos, kamusta na si Zoe? At kukulo ang dugo sa ex. Nagsabihan na kita, huwag mo kita sa mga kalokohan mo! Pagkatapos ng gamutin ni Carlos Benetes ang kanyang anak na si Zoe ay dito naman na lumapit itong si Moira kay Carlos Benetes at kinamusta itong si Zoe. At tila dito rin nagpantig ang ulo ni Carlos Benetes at nakatikim ng sampal itong si Moira dahil pinagsabihan na nga ni Carlos noon itong si Moira na wag daw idadamay sa kalukuhan ni Moira itong anak niya na si Zoe. At dito na sinabi ni Carlos na kriminal nga daw itong si Moira. At dahil sa sinabi ni Carlos dito naman na nagpantig din ang ulo ni Moira at nagalit at kinuha ang baril dito ni Balahadja at itinutok dito kay Carlos. At dito naman nagmamakaawa itong si Zoe kay Moira na wag daw barilin itong kanyang ama na si Carlos. At dito na inawat ni Moira itong si Zoe at sinabi na hindi niya ama itong si Carlos dahil si Robert lamang ang kanyang nag-iisang ama. At dito na hindi sumang-ayon itong si Zoe sa sinabi ni Moira dahil alam naman nila na nanggagaling pa rin daw itong si Zoe kay Carlos Benetes. At dahil sa ingay ng ginawa dito ni Carlos at Moira, dito naman nagkamalay itong si Don Pepe at sakto na narinig lahat-lahat ni Don Pepe ang pinag-usapan nila tungkol dito kay Zoe na siya ang tunay na anak dito ni Carlos Benetes. At nagulat din ng husto itong si Don Pepe sa kanyang mga nalaman ngayon. At wala namang kaalam-alam itong si Carlos Benetes nang umalis ito ay palihim naman pala na sinundan ito ni Lynette dahil malakas ang kutob ni Lynette na baka may kinalaman itong kanyang asawa dito sa mga plano ni Zoe at Moira. At hindi nga siya nagkamali dahil nagulat nga itong si Lynette nang makita niya sa di kalayuan na nakipagkita nga itong si Carlos Benetes dito kay Zoe, lalo pat natanaw din ni Lynette itong si Don Pepe na hawak nga dito ni Moira. At ang gustong mangyari ngayon ni Lynette na gustong malaman niya kung ano ba talaga ang mga plano dito nila Moira at Carlos at Zoe dito kay Don Pepe. At kinakailangan na makarating at malaman daw ito ni RJ, kaya kinakailangan din na tawagan agad-agad ni Lynette ang mga ito. At dito naman sa Apex, masinsina naman na nakipag-usap itong si Giselle dito kay Annalyn at emosyonal na umiyak ito at sinabi kay Annalyn na sana raw hindi nawala itong kanyang anak noon ni Giselle. Kung nandyan ito ay tiyak na may karamay daw itong si Giselle ngayon. At nagtanong itong si Annalyn dito sa kanyang tita Giselle na wag daw mamasamain ang kanyang itatanong kung nasaan daw ang ama ng anak nito noon o kung bakit napabayaan ni Giselle itong kanyang anak. At tila hindi nga makapagsalita itong si Giselle dahil nahihirapan pa siyang ipaliwanag kung nasaan nga ang ama at naging asawa nito dahil sa pagkakaalam natin na iniwanan nga itong si Giselle at wala pa tayong idea kung sino nga ang ama at nagiging boyfriend dito ni Giselle noon. Kaya naman nagpapaiwan itong si Annalyn dito sa Apex at itong si Lynette ay kasalukuyang umuwi. Unang sa ganun ay makapagpahinga ay pwede naman daw bumalik itong si Lynette dito sa Apex upang damayan itong si Giselle. At ang tanong kung mapapayagan pa ba siya dito ni Carlos Benetes na masyado nga itong mahigpit sa kanya. At hindi pa nga alam ni Lynette na nagsisinungaling nga itong si Carlos na sinabi dito kay Harry na hindi nga daw siya nakita at nilayasan at tinakasan niya nga ito. At kitang-kita nga ni Dr. Enriquez kung paano iwanan ni Carlos Benetes itong si Lynette dito sa kapahamakan na muntik-muntikan na ngang manganib sa mga magnanakaw. Kaya dapat kilalanin daw ni Lynette ang mga kanyang makikilala at makakasama dahil hindi nila alam kung sino nga ang kanilang tunay na kakampi. Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya-maya mga kapuso dahil mas marami pa ang makakaalam dito sa sikreto nila Zoe, Carlos, Moira. At malapit na nga iyon siguro mabubunyag lalo na ngayon na alam na nga ni Don Pepe. Yan po aking ragdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli mga kapuso, bye bye!